Iba ang ano nila eh. Iba ang goal nila, iba ang mission nila. Ang mission talaga nila rito, nakikinikita ko, ide-delay lang nila yung flood control. Yung impeachment, para daw sa taong bayan, accountability, hindi ay hinahanap daw ng taong bayan. Puta, para sa inyo lang yan. Ang Basag ka na naman, Risa. tinutukoy niya rito, Ampaw eh. Gusto lang nila may maipasa pero wala talaga eh. Sabaw talaga. Walang substance, walang laman. Hindi malaman kung paano i-implement. Oo lang to ng mga oo. di ba? Minamadali na minamadali. Issue na bayan! Ating pagsapan! What's up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue na bayan! Ating pag-usapan! Di kami natatakot sa katotohanan. O kaya naman isang magandang hapon ng gabi sa inyo lahat. Joe Malone TV. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Paborito ko to. Hindi Puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may alagay sa solusyon. laging alerto. Mega live shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Tuloy-tuloy lang tayo para sa Issue ng Bayan. Walang dayaan, tunay ang serbisyo. Direksyong usapan. Duterte diehard supporter, magpakailanman palakpakan yun! Maraming salamat sa suporta ninyo sa Joe Malone TV. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan na yan. At paki-double check kung nakasubscribe na kayo dito sa channel natin, Joe Malone TV. Kung hindi pa, paki-click yung subscribe button na yan at paki-click yung katabi niyan na bell icon para lagi kayong updated. Set sa all para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. At sa description box natin sa baba, meron tayong link dyan sa Facebook at saka sa TikTok. Iba yung ina-upload natin doon kaysa rito. Kasi dito long form. Doon mga short lang yan. Short time lang dyan. Tapos, meron tayong mga backup channel natin dyan na ginagawa natin apart dito sa politics na to. Itong commentary na to. Yung may hilig tayo sa food vlog, tito ng ina mo, nandiyan dyan lahat yung mga food vlog natin, yung mga Filipino dishes, mga soon, mga makakalakbay din tayo, matitikman din natin yan. Yung mga iba't ibang cuisine na yan. Maraming salamat. Pakipuntahan, pakisubscribe at pakiclick na rin yung bell icon. Meron din tayo dyan podcast, yung Kwento Terong Tito. We're talking about anything under the sun aside sa politics. Dahil yung politics, eto na yon. Okay? Tapos, syempre, yung Joe Malone Work Travel, dyan yung mga travel, pupunta tayo doon sa mga iba't ibang lugar. Hindi pa ako nakakapunta, hindi pa tayo nakakapag-upload dyan. Pakisubscribe na lang lahat yung mga yan. Yung sa Joe Malone Work Travel, kasi alam naman natin, pagka-travel, kaakibat niyan, gastos. Totoo yun. Maraming gusto mag-travel, pero ang hindrance dyan kasi pera. Totoo naman, di ba? Okay, game! Game na tayo. Okay. Kahit anong jolly ng introduction natin, syempre, itong susunod na balita natin, medyo nakaka-disturbance. Nakaka-disturb, nakakalungkot. Pero kailangan natin pag-usapan, kailangan natin malaman kasi ito talaga ang tunay na issue at na nangyayari dito sa Pilipinas eh. Yung mga viewers natin na OFW na gustong makibalita sa nangyayari sa Pilipinas. So ito na yon. Whether we like it or not, hindi naman natin ikinakatuwa. Pero syempre, kailangan natin pag-usapan. Game! Game! Ito yun eh. Ito kahapon lang, June 22. June 23 ngayon, malamang. Kahapon lang to ng hapon nangyari. See? 15 years old. Yung isa ata is 14 kasi mas matanda daw tong si 15. So definitely, mas bata pa sa 15. Okay? Tacloban, shooting incident na Maril. 3 ang nadali.
at maraming sugatan sa San Jose National High School ba? Sa Tacloban ba? Sa San Jose ba? Parang ganun. National High School sa Tacloban Leyte. 3 yung deaths. Okay? Ito, pakita ko sa inyo. Yun. Tacloban City Fire Station Public Information Unit. Galing sa kanila. Ayan, no? Estudyante, oh. Pag-usapan natin, ha? Kailangan ko ng open na mind ninyo rito. Okay? Anong pakiramdam? Ilagay mo na, ito lagi ko sinasabi sa inyo to, mga kayon. Ilagay muna natin para mas lubos natin maunawaan at maintindihan. Ilagay natin yung sarili natin sa sapatos ng mga magulang na itong mga deads na to. Ayokong sabihin na deads, okay? We all know ever since pa lang ng bata tayo na ang eskwelahan ay pangalawang tahanan, extension ng pangalawang tahanan natin. Yung mga guro, extension, pangalawang mga magulang natin. And how do you feel pag ganito nangyari sa anak mo? Na akala mo pangalawang tahanan mo. Don't get me wrong on this. Hindi ko sinisisi yung eskwelahan. Hindi ko sinisisi yung mga guro na pangalawang magulang. Siyempre, nagsakripisyo din mga yan. Hindi rin nila gusto yung mga ganitong pangyayari. Okay? Namarel, 3 tinamaan, 3 deaths, maraming sugatan. Parang random pa nga daw eh. Parang ganun eh. Ang description eh, parang random. Parang isa ibang bansa. Yung ganun. Anong mararamdaman mo? Lagi ko to eh. Para lubos natin maunawaan, wag natin tignan as second viewer, third viewer, tignan natin as POV na tayo mismo yung magulang. Di ba? Sobrang sakit nun. Kung sa anak ko yon, ay pucha, sabihin ko lang ako talaga. Di ba? So, yung incident, hindi naman parami ng parami. Pa-common. Yan. Pa-common, saka pabata. Okay? Ito kasi yung gustong isulong ni Robin Padilla, yung Juvenile Act na ibaba sa 10 years old. Kasi 15 eh. Sa 10 years old. Pagka 15 ang edad mo, pababa, subject ka lang. Hindi wala kang responsible sa Criminal Act. Criminal MARC yun eh. Hindi ka subject sa ganon. Ang idadaling ka sa DSW. Under ka ng DSWD para sa mga community service o community program, ganon. Hindi ko naman sinabi na madali. Yung community program ng DSWD na yan. Pero po siya, nakapatay ka eh. Criminal responsible ka. Di ba? Tapos porket 15 years old ka pababa. Tapos ngayon, syempre, gaya nung report natin kahapon, sa sobrang busy nila sa impeachment, wake up call to eh. Sabi nga ng statement ni BP Inday Sara eh. Can you just imagine, anak mo yan? Puta, baka pagka nakita mo yung bata eh, ilagay mo pa yung bata sa kamay mo eh. Totoo. Kaya kung ako, gagawin ko yun eh. Di ba? Pinagkainga-ingatan mo yung anak mo, tapos ganito lang aabutin sa eskwelahan pa na tinuturing natin na pangalawang tahanan, extension ng tahanan natin. Di ba? Walang may gustong mangyari nito. I get it, you know? Walang gustong mangyari. Aksidente, na wala daw sa sabi nila, wala tayong magagawa. Aksidente. No. Parang ganito lang yan eh. Sa mga car issues, aksidente, kasi nawalan ng preno, sasabihin nila, aksidente eh. Wala tayong magagawa dyan. Ay, hindi. May magagawa tayo. Unang-una, kung marunong tayong i-check yung mga sasakyan natin na hindi yan mawawalan ng preno. Kasi precaution yun eh. Kaya sasabi nila, aksidente, kalokohan yan na kayo. Huwag kayong maniniwala doon. Same logic apply to this. Kung naturuan ng magulang yung mga anak nila at na-guide, nabigyan ng tamang assistance at guided dyan ng magulang, hindi gaganyan yan, hindi mangyayari yan in the first place. Kaya kasalanan din ng magulang yan. Di ba? Kaya ako, yung anak ko, talagang palo, gulpe. Gaya ng ginagawa sa atin noon. Tapos syempre, paliwanag after. Hindi pa pwedeng gugulpihin mo lang, tapos wala kang paliwanag. Katarantaduan yun. Magtatanim lang ng sama na I mean, nasabihin nila, aksidente, shooting incident. Ay, hindi. Dapat may pananagutan din yung magulang. Di ba? Yung magulang din. Kasi kayo ang responsable. Dahil anak nyo dyan eh. Piliin mo, 15 years old, mamamaril lang ganon. Parang randomly mamamaril eh. Bahala na, pa.
Pwede ba yun? Ano yun? GTA? Ah! Sobra yan, nakakalungkot yan. Kung ako magulang nito, ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wag naman sana patawarin ako ng Panginoon. Di ba? Tapos makikita. Although nahuli naman. Sobra yon. Sobrang, hindi yan matatapos yan. Siyempre, sobrang trauma yan. Sobrang trauma yan. Ito, babae pa, oh. Kasi ito, lalaki. Sobrang traumatic yan. Hindi ko alam kung you cannot, no words can explain para sa mga magulang nito. Di ba? Sobrang nakakalungkot yun. Tapos, kung ano pinag-uunan nyo, puta nakakagalit eh. Nakakagalit talaga yung gobyerno. Ganyan ang nangyayari tapos sinuunan nyo impeachment. Wala akong pakialam. Convict nyo man si BP Inday Sara dahil gustong-gusto nyo. Pero puta, eto mga unahin ninyo. Di ba? Nakakadismaya yung gobyerno natin eh. Tapos yung Pangulo, negative 13. Eh, paano, puti nga, nakakuha pa ng negative 13 eh. Dapat nga, mas mababa pa dun eh. Tignan mo naman nangyayari sa Pilipinas. May bagyo ngayon, super typhoon, ayon sa weather forecast. Madilim sa taas, kaya medyo hindi ako pawis oh. Kita nyo, pag nagpa-podcast ako, pawis. Kasi hindi naman di-aircon tong opisina ko eh. Wala pa akong pang-aircon. Pero di ba? Kung ano-ano pinaghuhunan nyo, ngayon impeachment kayo nakatutok, so malulusaw na naman yung flood control issue. Tapos babagyo, maraming babahain. Kung ano-ano pinaghuhunan nyo, para sa isang tao lang kay BP Inday Sara. Gaya na sinasabi ni Mark, Luzon, Visayas, kulay pink, Mindanao lang green. Tangina eh, di sana wag din nyo na pina-impeach kung ganyan kayo ka-sure-win. Di ba? Pilit yung kinuha yung liderato. Napunta ulit sa inyo yung majority, nasa inyo ngayon yung bola. So it's either you press the ball or you double time the effort. Ang dino-double time nyo, yung impeachment. Pero yung mga ganitong pangyayari, iaasa nyo sa mga mas mabababang ahensya. Total, gano'n na yan, DepEd na bahala dyan. Di ba? Pero pagka anak niya yan, putang na galit kayo dyan. Sigurado yan. Di ba? Kung kay Tatay Digong to, hindi mangyayari to eh. Di ba? Kung kay Tatay Digong to. Papasukin mo na nga natin si Rodante Marcoleta, si Ang Sen. flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat Kaka-high blood, puta. ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Oho. Wala na pong gustong mag-invest sa atin. Tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng manormalize natin ang ating bansa. Oh. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka-malawak, pinaka-maanomalya na pagnanakaw sa salaping bayan dyan. Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang Dapat. tinatawag po natin Oho. na pagtatrabaho. Ay, Kung walang magpapasya sa kanila na simulan na natin ang pagtatrabaho. Oho. Yun ang simula na sana ang makita ng taong bayan. Oho. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Opo. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Wala eh. Iba ang nila eh. Iba ang goal nila, iba ang mission nila. Ang mission talaga nila rito, nakikinikita ko, i-delay lang nila yung flood control. May hearing, mag-hearing yan. Posibleng hindi. Mag-hearing yan, syempre magpapakita ang tao yan eh. Pero hindi yan ang priority. Ang priority yung impeachment trial. Gusto nilang i-convict si BP Inday Sara. Kasi alam nila mangyayari. Mga kayon, alam na natin to. Pag si BP Inday nanalo sa 2028, may kalalagyan to mga to at ayaw nilang mangyari yung kaya gigil sila ngayon na makonvict nila si BP Inday Sara. Period. Yun lang. Huwag na natin tignan sa iba pang paraan tapos yung mga bayaran na vlogger, di ba? Kahit alam naman nila, obvious na, hindi naman din mga tanga tong mga to eh. Pero syempre, nasasapalan, blinded, nasasapalan ng pera o wala akong binanggit nasasapalan ng pera, ayun. Kaya talagang bibirahin din nila si BP Inday, di ba? Tinitira tayo mga DDS, di ba? Nagpapanggap silang bobo, nagpapanggap silang tanga, blinded sila dahil sa pera. Ang nakatapal hindi itim na tela, pera ang nakatapal sa sa mga mata nila. Ganun sila katanga, ganun sila kabobo. Di ba? Pera na lang talaga to eh. So, pera na lang talaga to. Mga kayo, pagka pera sinamba mo, tapos ka. You have to believe me, tapos ka.
Kasi talagang lahat kaya mong talikuran. Kapag anak mo, mahal mo sa buhay, prinsipyo mo, dignidad mo, kalayaan ng mga bawat Pilipino, yung dignidad ng bawat Pilipino, yung karapatan ng bawat Pilipino na ibenta mo na din ng dahil sa pera na yan. Totoo! Puta, wag tayong rito. Kaya etong mga viewers ko, yung mga regular viewers ko, yung mga nanonood sa akin, alam naman nila to eh. I thank you guys. Kasi I'm sure alam nyo to, yung sinasabi ko. Alam nyo to. Pero hindi na to para sa inyo eh. Para to doon sa mga aksidente makakapanood ng vlog natin. Kaya i-share nyo tong video natin. Makakapanood nito. Puta pare, sa sobrang blinded nyo sa pera. Pati hindi lang dignidad nyo yung binenta, pati yung future ng kabataan ng taong bayan ng Pilipino, binenta nyo. Ano yung sinasabi ng mga ulul? Na para daw to sa taong bayan. Tangina para sa yung impeachment, para daw sa taong bayan, accountability, hindi ay hinahanap daw ng taong bayan. Puta, para sa inyo lang yan. Puta, wag nyo na kaming idamay dyan. Yan talaga ang gusto nyo. Kung talagang natatapang kayo, ito ang gusto namin, ma-impeach, ma-convict si BP Inday Sara. Hindi ito para sa taong bayan. Dinadamay nyo pa kami. Well, alam naman namin na para sa inyo lang yung mga yan. Para hindi kayo magantihan ni BP Inday Sara pag siya nanalo. Dahil matunog na matunog eh. Hindi nyo kaya sa galing lang eh. Skill sa skill, hindi nyo kaya eh. Kaya titirahin yung pailalim. Di ba? Dahil kung galing lang, wala kayong binatbat kay BP Inday. Kaka-high blood. Tunghayan ko ngayon dito, ito pong kanilang anti-hospital detention law. Ayun, Alright? yan nga. Ito ang gusto kong tunghayan dito. Tama po dito si Senator Pia eh. And with all due respect kay Senator Risa Ontiveros, mabuti nga naman po at hindi ito agad pinalusot. Nagkadebate sila muna kasi nga daw po sinarhan na yung period of interpellation and debate and yung period of amendments. Kaya doon nagkaparinigan pa eh. Salamat Majority Leader ha. You're welcome. Hello, hindi ikaw pinasasalamatan ko dito, no, si Mig Subiri, no? May mga ganun pa pong diskusyon eh. Pero tama dito si Ma'am Pia eh. Kasi po mga kapatid, ang Basag ka na naman, Risa! tinutukoy niya rito dahil sa nagpasa po, kumbaga, ng isang panukala Oo. na hindi klaro. Yes! Kung sakasakali po, no, na nag-promissory note nga yung pong pasyente. Kasi nga po, ang sinasabi, tanggalin na daw po yung promissory note requirement. Na sinasabi po ni Ma'am Risa Ontiveros doon sa kanyang panukalang batas. Tanggalin na po yung promissory note requirement. Kasi nga po, may mga Papogi. ospital na hindi po pinapayagan na makalabas yung pasyente o makuha yung bangkay nung namatay ng pasyente Agad di kapag bayad. hindi ka muna nagbabayad. Yes! So, ang nangyayari po usually dyan ay either Tataas humingi ka lalo. ng guarantee letter sa politiko or government office or mag-promissory note ka. Ang Tama, sinasabi babayad po ni ka. Ma'am Pia Cayetano, sandali lang, kung yung ospital ay papayag na makalabas ang pasyente nang hindi nagbabayad sa kanyang remaining bill, ito po hindi sa pagkampi sa ospital ha. Ang ganda kasi ng punto niya rito, sinasabi niya, sino magbabayad? Yun ang wala sa batas, ika niya. Tama naman po dito si Ma'am Pia. Tama siya kasi dapat mo rin maunawaan na yung ospital umaasa. Ang ina talaga. Pasikat kasi to si Risa eh. Talaga. Hindi, ayoko sabihin paganda eh. Papogi ka lang. Papogi talaga. Yun naman sa kanila pong kinikita, sa kanila pong mga bills ng kanilang mga pasyente. True. May PhilHealth, mayroong health insurance. Uulitin ko, hindi po sa pro-hospital ka dito. Ang binabanggit lang po dito ni Ma'am Pia, ilagay natin sa batas. Ilagay sa tamang konteksto. Hindi. Tsaka linawin, yun din ang sinasabi lang niya. yun. Ilagay mismo yung provision. Sino magbabayad? Kasi ang hirap po dito yung, sorry po pasintabi po sa lahat, kay Ma'am Risa, mahirap kasi yung papogi ka ng papogi sa batas eh. Ang gandang pakinggan, ang sarap pakinggan, anti-hospital detention law, naipasa namin. Nung naipasa na, Walang substance ang eh. problema, paano yung implementasyon? Yes. So ipapaasa mo na naman doon sa IRR.
So yung IRR mismo, usually kine-question din yan kapag yung IRR mismo ang naging kumbaga main law. Implementing rules lang eh. So ang request po naman dito ni Ma'am Pia, ika niya, pwede ba nating klaruhin lang yan? Oh, Yung implementation. Sino ang magbabayad? Hindi pa pwedeng lumabas yung pasyente nang walang kasiguraduhan, paano naman makukubra kung legal naman ang lahat ang dapat bayaran ng ospital? Matakin nyo yun? Ilulusot nila yung ganung batas nang hindi na pag-iisipan na naman. Bobo eh. Di ba? Bakit? Mamadali. Nagmamadali na naman. Yes. Of course, no, kasama sa accomplishment yan, napasa na. Kasi 'di ba sa mga accomplishment ng mga senator, yung mga naipasang batas. O 'di ba pagka madami, bulag na bulag tayo doon. Akala natin talaga, putang dami panalo na 'to. 'Di ba? Ang hindi natin nare-realize, may mga lapses din yung mga yun. At yan yung sinasabi ni Manong Pero Ted. sa implementasyon na, may problema. Yes. Ilan na pong batas ang ganyan? Naalala nyo, doble plaka law. Ganun at ganun din. Abay, nagmadali sila. Si JV, hindi ko na isa-isahin pa sila. Nagmadali, doble plaka law. Nung implementasyon na, Diyos ko, ang daing sabit. So, kinakailangan nilang mag-amyenda sa batas. Unang, diba? Hindi sila nag-testing. Kung talaga bang visible. Pangalawa, hindi alam sa ilalagay sa harapan ng motorsiklo. Ang daming issue, yung gastos, etc. Tanda ko yan, naging problema ko din yan noon eh. Yung double plaka na yan. Kasi hindi talaga malaman kung saan ilalagay sa harap. Sa likod, oo, kasi meron ng designated sa may taas ng tapalodo sa ilalim ng upuan. Pero yung sa unahan, di ba? In-implement nila, ipinasa nila yung batas pero hindi alam kung paano i-implement. O ayun, kailangan i-amend. Edi gastos hindi gastos aksayado ng panahon ng oras. Pati nga itong Motorcycle Crime Prevention Act Mga kapatid, dito po yung pagpaparehistro ang naging issue dito, yung multa. Ito po, nagising sila sa katotohanan na ang laki ng multang kanilang ipinapataw doon po sa mga pagbili mo ng segunda mano na motorsiklo, hindi ba? Bumili ka segunda mano. Tapos dumaan ka pa dito sa mga nagte-trade in, etc. Hindi ka agad na ipalit yung pangalan ng Transfer. ownership. 20,000 ka agad ang multa. Na wala ka namang intensyon na karnapin o legal lang ang pagbili mo, hindi mo na i-transfer sa pangalan mo, sa kadahilanan po na may problema yung dealer, may problema yung pinanggalingan na may-ari, 20,000 kagad ang multa. Dito ho kami nagtalo din dati nitong si Vigor Mendoza Naalala ho ninyo? So ngayon, babaguhin nila yung batas. Nagmamadali nga kasi. Ampaw no? Ampaw Gusto lang nila may maipasa pero wala talaga Sabaw talaga. Walang substance, walang laman. Hindi malaman kung paano i-implement. Oo lang to ng mga oo. Di ba? Minamadali for pogi points. Yes. Ang kadalasan. Pag nandidiyan na, mali, ulitin natin ang batas. Na-implement na, nagkagulo na. Hindi po ba? Yung pong ating panawagan dito, with all due respect. Kaya kahapon po, sabi ko, nung nag-discussion sila, mabuti naman. At napag-usapan nyo yan. Otherwise, lumusot yan. Kung hindi na ho nakialam ang iba, lulusot. And then third reading, approve na kagad ang batas, press conference. Kami ang pogi dito. Nung in-implement na, nga. Hindi pa rin may implement kasi may butas sa batas. Think about it. Di ba? Serve the people. Papogi malinaw na papogi. Gustong-gusto nyo. Dinasopalpal kayo ngayon ni Manong Ted. Iba kasi pagka merong na-achieve naipasa ko to, pero yung implementation, palpak. Di papogi lang yan. Di ba? Wala. Ano yan? Iba talaga pagka may alam Iba talaga may alam. Iba talaga pagka yung talagang sinusuri, hindi yung basta maipasa lang. Wala. Porkit seryoso ka sa pagtakbo sa 2028, nag-ahabol ka ngayon na maipasa para may pagmamalaki mo, may sasama mo sa talk mo, na naipasa ko to. Nabutata ka ngayon. Kay Pia nga, hindi ka manalo Kaya lalo na ba kay Manong? Di ba? Wala rin pinagkaya pa yan sa double plaka. Puta, ipinasa nyo, tapos hindi nyo malaman kung paano i-implement. Di ba? Yun ang nakakasira ng ulo. Nakakatanga, nakakabobo. Imagine, ganun lang yung mga inihalal natin na politiko, na pasalan ng pasa, pirma lang ng pirma, madalian, puta na, gawang paa. Di ba? Gawang paa.
Tapos pagdating sa implementation, hindi rin butata rin kayo. Mga ampaw din kayo. Di ba? Yan ang mahirap. Pagka ganyan ang naiboboto natin, puta, huwag na tayong umasa. Game. Ng intro-intro kaya naghihirap ang mga Pilipino dahil kay Rodrigo. Di ba? Pakikbutas na laban sa droga. Hindi naman totoo. Pero ang ginawa ni Rodrigo, ginawang legal yung illegal na sugal. Kaya kahit bata, matanda, may ngipin o wala, naging adik sa sugal, nasira ang pag-iisip dahil lulong na sa sugal. Mas masahol ka pa sa adik sa droga kapag ka ikaw ay adik sa sugal. Mahirap yang iwasan. Sisirahin ang isip mo hanggang sa magnakaw ka, makapanakit ng pamilya at ng iba pang tao. So anong pagkakaiba ng addiction sa sugal at addiction sa droga kung parehas butak at pamilya ang sinisira? Kaya wala kayong ibang dapat sisihin dahil sa pamumuno ni Duterte, kinunsinte ang pagsusugal nyo. Kaya walang kayong dapat sisihin kay Bongbong Marcos dahil pilit pa rin kayong pinagtatanggol ng tao. Hindi nyo lang na-appreciate. Yan ang talaga. Nakita nyo? Yun ang maliwanag na talagang walang laman. Walang laman ang kokote. Di ba? Lagi ko sinasabi, tanga? Tanga yung mga nag-survey? Tanga yung mga rating? Bakit patuloy ang negative? Grabe yung pagtatakip butas, no? Grabe yung pagtatatanggol, no? Talagang kain dignidad, eh. Kain hiya. Alam niyo yan? Kain hiya. Mga talagang yung hiya, hindi na naalala, hindi na nakalimutan. Basta sila, alam mo na yon, basta sila nasasapalan ng pera. Di ba? Ganun talaga. Hindi nila nakikita yung tunay na totoo sa peke-pekean. Baka bulag din, di ba? Blinded din. Ganun naman talaga Lahat naman talaga kayang bilhin ng pera. Depende na lang talaga sa tao, saka sa tibay mo. Pero pagka grateful ka sa lahat na nangyayari sa'yo sa araw-araw, I don't think maghahabol ka sa pera. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo kung halimbawang mayroong makakasuhan talaga, mapapatunayan kung sino man sa mga politiko na kumamkam ng pera, nagnakaw ng pera ng taong bayan, gusto kong tanungin ano ba ang gagawin mo sa pera na yan? Di ba? Ano ba? Kasi baka mamaya meron kaming hindi alam na ikaw lang ang nakakaalam. Parang mga di ba? Sabi ko sa inyo ang daming bulag sa SOCMED. Bulag sa engagement. Biriin nyo, kung walang nahihitayan sa social media, yung mga yan, kung walang nakikita, kami, sama mo na ako. Sige, kung wala kami nakikita sa social media, dalawa lang yan Lumabang ka, nagbubulag-bulagang ka sa kahit na alam mo tama, pero yung mali pa rin ang pinagtatanggol mo. O kaming mga alam namin kung ano yung tama, then tama pa rin yung pinagtatanggol natin. Diba? Mahirap ipagtanggol yung alam mong korap na politiko. Kahit anong klaseng trabaho gawin mo dyan, kahit anong klaseng pabango mo dyan, pagka bulok talaga yan. Wala na tayong magagawa doon. Diba? Ang sarap ipagtanggol, ang sarap ipaglaban pagka alam mo yung politiko na pinaglalaban mo, trabaho mo man yan o hindi, alam mong matino. At least alam mo sa sarili mo, sa puso mo, na yung pinagtatanggol mo, yung side mo, maayos at matinong politiko. Compared do sa mga nagtatanggol, pera-perahan na lang yan? Pero wag ka, kayo, alam nyo sa sarili nyo, na dehado kayo. Anong pakiramdam nyo na negative 13 yung pinoprotektahan nyo? Diba? Saya? Negative 13 kayo? Taong bayan yung nagsalita. Rating yun. Tapos sasabihin nyo, pinagtatanggol tayo ni BBM. Di ba? Ginagawa niya yung trabaho niya. Bakit pagkakaroon ng negative 13, ilang beses na yan na puro negative. Okay na sana kung 0-0 lang 5% Kaso negative talaga Di ba? Ano na yun? Ano yan? Pera-pera na lang talaga. Wala na So, pera-pera na lang talaga itong labanan natin dito. Ay, puta pare, hindi ako yan. Tangin na, kahit kumita man ako dito, wala. Palitan ko man to ngayong araw na to, etong content ko, puta, kayang-kaya kong gawin yan sa dami ng channel ko. Sa dami ng pwede kong gawin. Dahil naniniwala ako na kaya kong kumita ng pera nang hindi ako naninira. Na yung gusto kong trabaho, na gusto kong suportahan, alam kong matinong politiko. Mahirap yan, tol. Mahirap yan. Maniwala kayo sa akin.
kayong mga content creator, yung mga vlogger, mahirap yung pagtatanggol nyo. Alam nyong corrupt. Puta, mahirap yan. Susunugin pa kayo niyan sa yung konsensya nyo. Di ba mga kayon? Okay, maraming salamat para sa issue ng bayan nating pag-usapan.